corruption yun eh. Corruption, kumbaga ano yun eh, the mere fact na hinayaan mo na maganda leche-leche ang buhay ng mga tao and you didn't do anything, that is corruption on the part of the public official kasi you could have prevented it but you didn't do anything. Yes. Same argument ito, similar to doon sa situation ng 2025 national budget. Correct. Again. Ito yung sinasabi kasi ng mga tao na parang, bakit yung sinisisi si Bongbong Marcos hindi naman siya ang gumawa ng budget? Ano kayo na kayo sigurado na may kasalanan siya? Sigurado po kami na may kasalanan siya kasi he could have prevented the Insertions, no? the insertions on the flood control project. He could have prevented the flood control project that appeared in the unappropriated allocation. Yes, again. Okay? He could have prevented the disbursement of flood control budget from the unprogrammed appropriations. Those are the things that could have been prevented sa level ng presidente at hindi niya nagawa. Yes. Corruption po yun. The mere fact na nangyari yung mga ganung bagay na yung presidente pwede niyang pigilan pero hindi niya napigilan, corruption pong malinaw yan. Yan na po yung proof. Alam mo, Joey, dito sa US sa Netherlands, imagine this. Ang government, nagkaroon sila ng issue about a certain subsidy where they found out na ang mga buhay ng mga na-affected individuals, they ruined their lives, ganito, ganyan, and they allowed that to happen. Naging controversy siya. They found out na totoo na merong mga associated decision based on race or mga ganito, ganyan. The whole government resigned. Can you imagine that? The whole government out of delicadeza resigned. Dito, kapatid namin sa Pilipinas pa, kapatid na mismo nagsabi na adik kapatid ko. Can you imagine? Sabihin ka lang pabalik na hindi yan kapatid ko, she's not my sister anymore. Ha? Can you imagine na gano'ng kakapal ang mukha? Grabe talaga. True. Kaya nga nagkaroon sila ng bagong election noong October dito eh. Kasi the whole government, literal, nag-resign ang whole government. Sa atin, pakapalan ng mukha. Di ba? Ayaw magpa-hair follicle. Ayaw magpa-hair follicle. Ang kapatid, nagsabi na ganyan pala. So, patuloy pa rin, sige pa rin ng sige. Wala kaming problema. Okay kami pag ganyan. But how about the danger in making a decision on behalf of the entire sovereign nation? Diba? Hindi ko mag-gets talaga. An ordinary citizen would go uplektek pag ganito yung mga pinagagawa-gawa sa ibang bansa. Pero sa atin, wala lang. Tong-its pa rin. Kain-kain. Ano yung do you know the parang ano yung so merong maling policy and out of explain ko in greater detail. Sige nga. Merong subsidy ang mga tao dito na nare-receive sa mga anak nila every 3 months. Ngayon, they found out na yung subsidy pala, kinder tuslak ang tawag dyan. Yung subsidy pala na yon, yung policy na yon, parang nagiging applicable lang sa mga taong yung apelyido nila is Dutch. Parang nagkakaroon ng gano'n. Pag merong apelyido na hindi Dutch, hindi ka dapat makatanggap niyan, to that effect. And then, these people, actually, may isang tao, member ng parliament, na nagsabi, huy, ito, nilaban niya talaga consistently, Joey. Hanggang umabot sa punto that they found out na, uy, totoo nga pala, parang merong issue dito when it comes to the subsidy na nare-receive ng mga tao. Yung mga tao na kinunan kasi pag nakitaan nila na, for example, you're supposed to receive, you're entitled for a certain subsidy and then they found out na yung subsidy pala na yun, hindi dapat sa'yo. The moment na na-receive mo yun, until that time na na-figure out nila na mali pala yung magbigay sa'yo, isusuoli mo talaga yan, literal. So may mga buhay talaga na nasira, ganito, ganyan, alam mo yun, ganyan.
nalaman pala na the Prime Kasi may mga pinasole, ganon. Oo, may mga pinasoli. Nalaman pala, Joey, na yung Prime Minister, they took an active role in parang hindi nila nabigyan ng pansin ba yung mga ganon-ganon na atake. Nag-resign ang government. Nag-resign So, ang kumbaga government. parang they allowed such kind of lapses to happen. Correct. Oo. Oo. Ngayon, so nag-resign sila, Joey. Nagkaroon na naman ng another election. Now, another policy related in terms of migration and accepting refugee. Nagkaroon lang sila ng hindi pagkakasundo doon sa mga acceptance of migration or ganito mga polisiya surrounding this particular sensitive issue. Nag-resign na naman ang buong government. Can you imagine that? Oo. Because okay, hindi man tayo magkasundo dito. So mag-resign tayo, magkaroon tayo ng another election. Kaya nagkaroon sila recently lang 2025 last October ng another election where they're going to decide on officially who's going to be the next prime minister. So ganoon ang atake dito. Even the mere fact na magkaroon ka ng issue is already a cause for you to resign from that position. Oo. Sa atin, there's already evidence coming from the sister ng mismong inallege. Walang nangyari. Parang okay lang. Accepted lang. Alam mo yun, yung I don't understand it. Totoo. Iba dito kasi dito, yung pangalan mo talaga is your parang, ano ba yan, yung crowning glory mo. If you're a politician. Konting issue lang ng katiwalian, mag-resign ka na or otherwise, talagang masisira ka. Sabog ka na. Diba? Sa atin, wala na. Teka lang ha, magandang point yan sinasabi mo na compare to, kasi ito yung kahinaan ng mga Pilipino eh. Hindi kasi naiintindihan ng mga Pilipino na ang korupsyon ay nangyayari based on yung overt na pagnanakaw ng pera. Kunwari, merong pera ng PhilHealth. Kinuha mo yung pera ng PhilHealth. Okay? At meron din yung isa, yung hinayaan mo na magkaroon ng mga lapses and you didn't do anything to prevent it. You are part of it. So that is a corruption in the form of that is corruption through omission. Ganon. So ngayon, kagaya ng example mo, maganda yung example mo kasi Alvin na may mga nabibigyan ng merong nagbibigay ng mga subsidy. And then sa pagbibigay ng subsidy, merong mga lapses. And so, because the rule would say that if there is an error, you have to return everything that you receive and it causes lives to be disrupted. And talagang syempre magugulo yung buhay ng mga yan kasi syempre na-receive na nila yung subsidy, nagastos na yan eh. 'Di ba? Tapos bigla ipapasoli mo, ganyan. Because marami kang na-interrupt na buhay at nasirang buhay dahil sa hindi mo natama yung ganong sistema, okay? For them, yung mga tao sa gobyerno nyo, dyan sa Netherlands, they felt that it is their responsibility. Kasi nga, syempre, corruption yun eh. Kumbaga yun eh, the mere fact na hinayaan mo na maganda leche-leche ang buhay ng mga tao and you didn't do anything, that is corruption on the part of the public official. Kasi you could have prevented it, but you didn't do anything. Yes. Same argument ito, similar to doon sa situation ng 2025 national budget. Correct. Again. Ito yung sinasabi kasi ng mga tao na parang, bakit nyo sinisisi si Bongbong Marcos? Hindi naman siya ang gumawa ng budget. Paano kayo na kayo sigurado na may kasalanan siya? Sigurado po kami na may kasalanan siya kasi he could have prevented the insertions, no? The insertions on the flood control project. He could have prevented the flood control project that appeared in the unappropriated allocation. Yes, again. Okay? He could have prevented the disbursement of flood control budget from the unprogrammed appropriations. At mind you may mga post na nga nito si Dare to Ask kung gaano karami yung mga ghost project na Yes, actually. program Totoo. unprogrammed allocation. Diba?
Those are the things that could have been prevented sa level ng presidente at hindi niya nagawa. Yes. Corruption po yun. The mere fact na nangyari yung mga ganung bagay na yung presidente pwede niyang pigilan pero hindi niya napigilan, corruption pong malinaw yan. Yan na po yung proof. Correct. Tingnan niyo sa ibang bansa. Yung mga ganyang klaseng bagay, they take accountability. Yeah, it is us. Kasi sinong inaasahan yung gagawa yan? Kami, vlogger? Tarantado pala kayo eh. Diba? Kayong pipigil niyan. Kami taga-putak lang kami dito. Taga-salita lang kami dito. Ano ba yan? Is that something culpable ba yun? Does it fall to culpable violation? Yung Yeah, you didn't do what is incumbent upon you. exactly. Correct. Duty mo yan eh, na mag-review ng budget eh. Ba't di mo ni-review? Totoo, no? Diba? Pero sa atin kasi, no, wala sa atin ang kultura ng delikadesa na nawala na siya. Like, parang, wala na, kapakapalan ng mukha, bahala kayo dyan, magdusa kayo, presidente pa din ako lang. Alam mo yun, hindi na wala na. Ano yan tawag dito, hindi yung mga Pilipino kasi hindi niya naiintindihan yung nature ng corruption. Ang problem kasi yung idea ng corruption ginagamit ng mga politiko para manggago ng mga botante. Dati ha. Like for example, Hanggang ngayon, tatakbo ako para pigilan ng korupsyon, ganyan-ganyan, parang mapipigilan mo yung korupsyon talaga? totoo. Tatakbo kang senador, tapos ang gusto mong gawin, pipigilan ng korupsyon? Talaga ba? Talaga ba? Yung mga ganyan. So gagamitin nilang panggago na parang, hindi, tatakbo ako, magtatakbo kang presidente para pigilan ng korupsyon, ganyan-ganyan. Mga bakla, hindi niya mapipigilan ng korupsyon. Correct. It's part of human nature to be fallible. And to be fallible is to be subject to to corruption. Meron talaga yan. Okay? Hindi mo mazizero out yan. Hindi mo mazizero. That's just the reality. Correct. Hindi mo mazizero out ang corruption. I am not saying that we just accept it as it is. But what I'm saying is that hindi mo dapat ganun tinitingnan ang korupsyon. Okay? Ang pagtingin dapat sa korupsyon is this. Okay? You put a lot of measures in order for the space for corruption to be so small that even if there's going to be a corruption, your duty to serve the Filipino people will not be compromised. Correct. Ganyan. Oh, sige, meron tayong 100 million na budget para sa flood control project. Kinurap mo yung 5 million pesos dyan. Pero yung 95 million, you produce a state-of-the-art flood control project. Ngayon, nag-corrupt ka, 5 million. Yeah, we're going to deal with that some other day. But ang importante dito, yung promise na flood control project na state-of-the-art, dapat ma-deliver nyo. Diba? Ngayon, ano na yan yan? Tawag dito, hindi ko kinukondone yung 5 million na corruption ha. Pero, kung ako, I would prioritize delivery of the actual project first. Tingnan mo yung comment, Joey. Diba? Di ba yan ang ino-offer ni Lenny? You voted for the Duterte and BBM, kasalanan nyo. Anong ino-offer ni Lenny? Anong ino-offer ni Lenny? Hindi ko paragas, tigil-tigilan nyo ako sa offer ni Lenny. Anong offer ni Lenny? Diyos ko, ayan na naman kayo. Alam niyo yung mga good governance yan. Kailangan may exhibit A ka, hindi yan sinasabi. Correct. Kahit pa sabihin natin na in-offer ni Lenny, o nagawa ba niya? Tigil-tigilan nyo kami sa kaartehan ninyo. Offer ni Lenny. Yung ginagawa ni BBM, yun yung offer ni Lenny. Siguro nga. Yan na yun, talaga. Tigil-tigilan nyo kami. Ayun. Kasalanan nyo, sabing ganun. Talaga, kasalanan ng botante. Hindi kailangan kasalanan ng politikong korap. Tang ina mo pala, Nico Paragas eh. Correct. Kasalanan nyo. Wow, kami ba yung nag-korap? Correct. Kami yung nag-korap? Diyos ko. Wow, check nyo lang ginawa nyo nung VP pa siya. O anong ginawa namin nung VP pa siya? Anong ginawa ni Lenny nung VP pa siya? Ano yun? Anong ngat buhay? Diyos ko, tigil-tigilan nyo kami.
tigil-tigil nyo kami sa... Ayan na naman kayo sa totoo lang. Hindi kami high blood kay Lenny. High blood kami sa mga kagaya ninyong supporter ni Lenny. Sa totoo lang. Hindi kami bad trip kay Lenny. Lenny asked her, ha? High blood kami sa mga kagaya ninyong Nico Paragas. Kaya sa mga pag-uugali ninyong ganyan, hindi namin boboto si Lenny ever. Sa totoo lang. Sakto lang si Lenny sa amin eh. Hindi naman, ako I'm going to speak for myself. Na, hindi ko naman talaga hate si Lenny. Alam mo yon, yung parang, she's okay. I'm not going to vote for her. I am not expecting anything spectacular from her. Diba? It's just that, I don't think she deserves to be the president. Diba? I don't hate her. Pero, hindi ko rin siya bet. Ganon. Pero yung mga kagaya nito nila Nico Paragas na kung makapagsalita kala mo sobrang competent ni Lenny. Vini-akyat mo nga para masaya. Hindi man siya umaakyat. Umakyat ka, dali, Paragas. Para ano tayo, magpuksaan. Simulan na natin yung magpuksaan sa 2026. Pagtanggol mo si Lenny, dali akyat. Oo. Dali gang. Maging objective tayo gang. Dali, bilis na. Ayun. Wala din Nagpalit ulo si Lenny nung VP pa siya. Hello, kwentang barangay. Yun pala yung ino-offer ni Lenny, Emirate, labanan ng korupsyon. O ba't hindi nilalabanan ni Lenny ngayon yung korupsyon sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Oo, bakit suddenly they all are so mum about it? And suddenly, it is okay for her to work with Bongbong Marcos. Di ba meron ganun statement si Mama Lenny, okay lang raw sa kanya makatrabaho? Also yung China policy daw, ito yung government, yung mga ganong, alam mo makikinig ako, parang na-high blood ako. But of course, sinabi mo na, Joey, I really confirm to that na okay, nandyan lang siya, hindi ko siya super hate, hindi ko din siya bet na bet, nandyan lang siya. Yan lang. Oo, ganyan. And alam mo yon, and that is a good start sana. Kasi sa part ni Lenny, kasi the fact na hindi ka naman talaga namin hate, hindi ka naman talaga namin hindi, yung kumbaga parang there's really no reason para to hit Lenny ng bonggang-bongga. Kaya lang naman na bubisi tayo ng bonggang-bongga kay Lenny. Kasi nga, even yung mga kabobohan ni Lenny pwede naman nang hindi napansinin yun yung 4x4. Highlight Pwede nang hindi pansinin yun eh. Kaso nga lang, itong mga takang supporter ni Lenny, kung maka-describe kay Lenny, napakagaling ni Lenny eh! Walang bahid! Yung mga ganon. Kayo yung putang ina, walang bahid pagkatapos 4x4. Diba? Yun na nga, kaya sabi ko nga sa kanila kanina, okay, pag mag 2028 na, patakbuhin mo si Kiko, si Bam, si Risa, hindi pala, si Bam, si Risa, si Lenny, at saka si TP. Yang apat. Ano tayo ba? Puksaan ka tayo, di ba, sa 2028. Pakita natin. Di ba? Siyempre, matatakot yan sila kasi madidivide yung nila, magkanong votes, di ba? So, si VP lang yung kalaban nila. Pero hindi yan talaga pwede. Kasi masisira sila, di ba? So, pag-aaway-awayan silang tatlo, sino ang magiging presidente? I have 4 daughters. They are all girls. Si ang tawag dito, John Vic daw wanted to be president. Risa also wanted to be president. They parang they wanted to dun sa very very weak tandem na yon. Di natin alam kung sino yung magiging presidente between John Vic and Risa. Tayo na mo, magdadebate pa kayo, parehas na naman kayo talo, doesn't make a difference. Correct. Sino yung magka-presidente sa inyo. But anyway, literal na landslide yan. Let's throw them a bone, di ba, bala kayo dyan. Pagkatapos yung, ang tawag dito, yung Torre, Risa Torre. Ganon. Tapos, meron ano na lang, Risa Claire. Yung Risa Castro, ganon. Risa Chucky, yung mga ganon. Risa pa. May na-meet ako ha. Parang lalabas siya next time. In a couple of hours siguro. Di ba, Pao? Na-meet natin si Chucky. Si Chucky. Oh, yes! Mamaya, 6:00 ng umaga. Schedule ko. Naka-schedule na. New me. New Year, ganon.
Ayun. Teka, ano na tayo? Kasi alas 2 na Alam mo, ang umaga. ganda ng natin, conversation. Kasi nagustuhan ko talaga, hindi ako naka-feel ng, Yes. let go na go ako sa usapan Yes, natin. Kasi, conversation. Joey, I feel that this is a one way of raising awareness para sa mga kababayan natin na anong nangyayari sa bansa natin ba? Na they need to know what's happening. And Yes. I think conversation like this make it more casual but at the same time insightful. So I really like that. Nagustuhan ko siya, to be honest. Yes. Kasi may mga certain aspects tayo na hindi natin alam, na natututunan natin. Yes. Parang, oo nga, kaya pala. Gusto ko siya. So, Ano ang ninyo? Looking forward 2026. Ano sa tingin ninyo yung mga ganap na dapat bantayan? ako talaga kailangan talaga tutukan yung impeachment talaga. Impeachment, number 1 yan sa akin na pinaghahandaan ko talaga yan na Attack on Inday Sara. No? attack talaga yan kay VP. Full blown talaga to Joey sa 20. Kasi sinabi mo na yan kanina, pag hindi nila na-remove si VP, alam na natin ang 2028. Yan lang yon. Although there will still be attacks if let's say for example the impeachment complaint will be declared again unconstitutional or hindi mag-prosper, hahanap yan sila ng pwede nilang itapon kay VP. But this year will be the year na all out na lahat ng gagawin nila. Lahat ng mga sumusuporta sa mga Duterte, sumusuporta sa mga advocacy ang ganyan, they will all experience the baptism of fire. Yun talaga yung nakikita ko. At tingnan nyo, sinisimula na nga yung mga pages, di ba, ninyo, ni Kwentong Bubuet, isa-isa na lahat. Sarah All. Ang Sarah All, ni-remove na. For deletion na yung for deletion na yung nila, page nila. Kailangan na pala tayo gumawa ng backup, no? Alam mo Wala ako, akong backup. hindi man ako winarningan na i-delete yung account ko. Dinilit na nila nung sinabi nila na your account has been deleted. O, di ba? Kanya imagine. Oo. Tinanong nila. Kaya, ngayon, yan yun. Yan yung I think na dapat nating paghandaan sa totoo lang. Of course, yung kay PRRD naman talaga, nandyan na yon. Pero, yung sa The greater battle. Pilipinas pa, oo. Yun. Ikaw, Pao, ano sa tingin mo ang... Habang umiihi siya, ano yan, Pao? Habang umiisip. Nasa banyo ka ba? Sige nga. Sige nga. Teka lang. Hindi, yan yung yun yung nasa isip ko talaga, to be honest. But this year is so exciting. The thrill is there and it will be so... Teka lang, tao din naman ako, friend. Hindi naman talaga siya alien. Hindi naman kasi ako alien, friend. Tao din naman kasi. May mga pangangailangan din. Correct. Ay ko, teka lang. Tuloy ang live, guys. Napaka-importante ng live. Tuloy ang live. Oo. Dami kong tawa. Ayun. Parang sumasakit yung music. Pili ikaw, Pao, ano yung sayo? Ano ang kailangan kong paghandaan? Number 1 is, of course, the impeachment. Given na yun na darating talaga yan, but we would have to be on the battle. But as of now, I'm focusing... of course, I would have to focus on that. Pero ngayon kasi, mas pinofocus ko muna ang signature campaign ni PRRD. Highlight. I really wanted to focus on that because, gaya nga na sinabi ni Ate Joey, that's going to be our last hurrah. And I really don't want to miss this opportunity ba na naumpisahan na natin lahat ng mga Filipinos all over the world. Let's end strong. So I cannot. Of course, I am in no position to announce the details in the upcoming days. But people will be very, very excited about what's gonna happen with the signature campaign activity.
So, as of now, I encourage everyone, if you guys are still watching, ang dami-daming nanonood right now, please encourage your friends, your family, yung mga kilala ninyo, mga supporters to PRRD to participate in this cause. Because gaya nga na sinabi, this is going to be our last hurrah. So hopefully you join us in this battle. So ako, nandyan ako nakafocus right now, and hopefully after that, the journey continues with all of you guys. Correct. I can't really emphasize more kung gaano ka-importante yung signature campaign. Kasi napaka-importante nga ng desisyon ng Supreme Court doon sa mga habeas corpus ni PRRD. Yung paglapit natin sa Supreme Court para magdesisyon sila sa habeas corpus ni PRRD is basically the legal foundation of what we are going to do next. Ayan. Yung pagsettle ng Supreme Court sa desisyon ng sa status ng pagkidnap kay PRRD, whether illegal, legal, or dapat siyang iharap sa korte dito sa Pilipinas, hindi, ano yung relasyon natin sa ICC and things like that. Those are the things that the Supreme Court has to settle para alam natin kung ano yung way forward natin. Ngayon, kung pabor sa atin, edi maganda. Kung hindi pabor sa atin, edi alam na natin kung ano yung next natin gagawin. Ano lang yung mga options na available sa atin. Ganun yun kasi, ganun lang naman yun. So, ngayon, kasi, we are in a situation wherein desperate tayo to correct the things that were done incorrectly. And sa ngayon, ang meron ko lang kapasidad talaga na mag-correct ng mga bagay na mali is yung Supreme Court. Yung tagal ng hindi nila pagre-resolba sa mga kasong ito is putting our country in such an ambiguous situation na hindi na natin alam kung ano ba to, ay yung next trip ba ng gobyerno, ano nang gagawin nila, alam mo yon, yung para tayong nasa limbo ba, yung hindi natin alam kung hot and cold yung gobyerno, baka alam mo yon, yung ano kaya yung next trip nitong gobyernong to, ano kaya yung, 'di ba, ano kaya yung magiging yung magiging mga susunod na balakin niya. So we really encourage everyone, and ako shout out lang doon sa akin dahil ang dami namin, ayan, pages ako, nagpa-signature campaign ako during our reunion, and I hope you all do your share. Kada pirma nyo is one voice of support for PRRD, and pag pinagsama-sama natin yung boses na yan, malakas yan, 'di ba? Sabi ni Chelly, please PM me the details pag meron dito sa Manila. Marami po kaming nag-aabang, sabi ni Chelly. Ma'am Chelly, i-follow niyo po yung free PRRD Now na page. I-follow niyo rin po si Pau, ako. Mag-monitor po kayo ng mga post namin. Ngayon, hindi niyo na rin po kailangan na mag-abang ng mga taong pupunta sa inyo para magpapirma. Kayo po mismo, pwede na po kayong mag-download ng form, mag-download ng letter, and then pwede na po kayong mag-start ng signature campaign sa mga friends and families ninyo. Pagka, kunwari, nakapuno na po kayo ng isang page or dalawang page ng signature sheet, ayan, kagaya po nito, no? Kunwari po, mag-download lang po kayo, mag-print po kayo ng signature sheet, at saka ng letter. Asan na ba yung letter namin? Ayan, ng letter, mag-print lang po kayo ng po sa mga friends and families ninyo. Paikutin nyo na po sa mga friends and families ninyo. And then, once na makapuno kayo ng isang page, dalawang page, pwede nyo na po siyang pa-JNT or pa-LBC sa designated address po natin. Yes.
Correct. Tsaka gusto ko lang i-promote, no, we have a official website, taykami-naman.org. Correct. Ito po ay gawa ng volunteers, very, very makabayan volunteers, no, Ate Joey, correct? Patriotic IT professionals na may Duterte sa loob. Ayan. Correct. taykami-naman.org. Nandoon yung mga files, mga sheets na pwede niyong print. May mga I-download. photos, videos. Check that out. Kami. I-post ko na lang sa comment section. Kami naman. taykami-naman.org. Yan. Punta po kayo doon sa page po na yan, taykami-naman.org, and so that you can get more information about the signature campaign. Ayan. But honestly, I'm really, really excited. Ganito yung mga usapan, to be honest. It gives me, We should do this often. yeah, I actually like it, to be honest. Go, let's go. Ayan. Smart, casual. Casual, at saka gustuhan ko talaga. Thank you for the opportunity. So what's the update for us, Alvin? Bukas what update can you give? bukas pa malalaman kasi bukas pa magkaroon naman ng family visit ulit. So we will know how former president celebrated New Year. I think it's going to be sad, but at the same time, the updates will most likely be next weekend. Sino ba mga nasa Hague ngayon? Si Kitty Mira, at saka I think Ma'am Hanlet is also here. Dito yung boyfriend ni Kitty. Nakapasok ba siya? Nakapasok siya? Si lang, si Vic, si Mira and si Kitty lang nakapasok. Okay. So I'm pretty much sure PRRD is very happy to see Mira. Ayun, may nagtatanong dito si Dayanon. Wag niyo lang mamasamain. Magtatanong lang, ano ang kahihinatnan ng signature campaign para kay Tatay Digong? Sabi gano'n ni Dayanon. Okay? Ano po ang kahihinatnan? Hindi po natin alam. Okay? Meron pong mga possibilities. Pwede po na ang Supreme Court ay magdesisyon, pag pinsan kasi natin sa Supreme Court na lahat tayo nag-aabang ng kanilang desisyon ukol sa pagkidnap ng kay PRRD, maaaring ma-pressure ang Supreme Court kasi tagal na nito dapat nga matagal nang nagdesisyon ng Supreme Court dito maaaring ma-pressure ang Supreme Court at sila ay mag-issue na ng kanilang desisyon, i-priority nila ang pagdedesisyon dito sa kasong to. Ngayon, pag magdedesisyon sila, maaaring pabor sa atin, maaaring hindi pabor sa atin. Kung hindi pabor sa atin, then we have to check our next step on how to bring PRRD home. Ngayon, kung pabor sa atin, edi maganda. Okay? Pagka pabor sa atin, ibig sabihin, uutusan ng Supreme Court, kasi ganun ang resulta ng habeas corpus Ang habeas corpus, nire-require niyan yung government agencies na naging dahilan ng pagka-deprive ng liberty ng taong ito na i-present yung katawan nung tao na yon sa korte. So ngayon, pagka kunwari ganun ang ginawa ng Supreme Court, kung sino yung nangidnap kay PRRD, kayo ang gumawa ng paraan para maibalik siya dito sa Pilipinas. Ganyan. Kunwari, ganun yung naging desisyon ng Supreme Court, edi very good for us. Ganun. O ngayon, ang tanong, susundin ba yan ni Bongbong Marcos? O pag sinunod ni Bongbong Marcos, edi okay. Ngayon, kung hindi niya susundin, ano magagawa natin? Edi hindi niya susundin. Okay? However, kung hindi yan susundin ni Bongbong, bear in mind that Inday Sara is going to be the president. And if Inday Sara is the president, the decision of the Supreme Court to bring PRRD back home is available. So merong dahilan si Inday Sara, may panghahawakan si Inday Sara na desisyon ng korte na pauwiin, kunin si PRRD sa The Hague. Ganyan. Yung tanong po kasi na Dayanon, yung tanong na ano po kahihinatnan? Ito po yung mga tanong ng loser Ito yung mga tanong ng mga talunan, sa totoo lang, Dayanon. Kasi ito yung mga tanong na, ayaw mo bang lumaban? Do you not want to take chances para sa laban natin na mapauwi si PRRD? So kayo yung klase ng mga tao na lalaban lang kayo pag sure kayong panalo. Hindi kayo lumalaban
freeloader lang kayo pagka ganon. Kasi gusto nyo lang lumaban pagka panalo, pag sure na panalo. Pero pag hindi kayo sure, ano bang mapapala niyan? Ano bang maaano niyan? Kayo yung mga taong talunan. Kayo yung mga taong loser. I'm so sorry ha. Alam ko sinasabi mo wag mamasamain. Pero ako sa totoo lang, yung mga ganyang klaseng tanong, it shows the kind of mindset that you have eh. Ayaw, ano ba? Gusto niyo bang makipaglaban o ayaw ninyo? Kasi pakikipaglaban po ang tawag dito. Hindi tayo sigurado kung ano yung sagot. Pero kami, nakikipaglaban kami doon sa maaaring pag-asa na binibigay ng sitwasyon na mapauwi si PRRD. Gaano man kalaki yan o gaano kaliit yan, makikipaglaban kami. Correct. Ngayon kayo, sasamahan nyo ba kaming makipaglaban para mapauwi si PRRD o hindi? Kasi gusto ninyo, sigurado lang yung sagot eh. Walang ganun. Correct. Walang ganun sa mundong ito. Lalo na presidente si Bongbong Marcos, walang sigurado dito sa mundong ito. Tingin nyo ba nakipaglaban yung mga bayani natin dahil sure sila sa magiging resulta? Hindi! Because they are taking chances they are placing their hope on the chances to get our freedom. Diba? Right. Ganun po yun. So, pasensya na kayo ha, yung mga ganyang klaseng tanong, ano po bang kahihinit na nito, ganyan. Bakit? Ano bang ina-expect ninyo? Na ang sagot ay, oo, may kahihinatnan, walang kahihinatnan, sure win tayo din. Ganun ba yung ina-expect nyo sagot? Wala pong eksaktong sagot dyan sa kahihinatnan. But we are actually fighting for the chance to bring PRRD home. And as long as there is a chance to bring PRRD home, we will keep on fighting. It's up to you kung sasamahan nyo kami o hindi. I agree. Even Kasi the I would rather slightest hope. lose. I would rather lose trying kesa lose by default. Diba? Gusto ko rin yun. I Ayun. would rather lose than trying. Gusto ko yung gano'n na atake. Oo. Ayun. Kasi kung DDS ka talaga, even the slightest chance of hope, susuungin mo yan eh. Oo. Eh kasi kung ganyan pala yung labanan na sigurado, eh ba't nadukot si PRRD? Eh, hindi naman talaga dapat siya nadukot in the first place. 'Di ba? Walang sigurado dito sa BBM administration na to. Hindi natin alam. But we are going to continue fighting. We are going to continue fighting. So ngayon kayo, give up na ba kayo? O hindi? Mag-aabang na lang ba kayo? Hanggang mamatay yung matanda? Totoo. 'Di ba? Eh, ibahin nyo kami kasi kami we're going to fight. Totoo yan. Yan yung very pinakapunto, Joey, ba na tayo, select few individuals really wanted to do and to show our contribution to the cause of bringing the former president back home to the Philippines. While we are at it, another individuals are also at us na parang sinisira. Do you understand? Nakikiride on. Hindi ko ma-fathom ba, what's your objective? Is it really for PRRD? To defend PRRD? Ang ano siguro yung better question, baka rin naman kasi hindi na phrase lang ng maganda ni Deyemon yung question niya. Pero siguro para hindi nakaka-offend yung question ninyo, hindi nakakasama ng loob. Kasi ang defeatist nung dating eh, ng mga, ano ba kahihinatnan yan, yung gano'n. Sa totoo lang nakakairita. Kasi parang, hindi nyo na nga kami tinutulungan eh pagkatapos, di ba? Parang, hindi na kayo tumutulong sa amin pagkatapos yung tanong ninyo para talagang, di ba? Nakakairita. Siguro para hindi nakakairita yung dating ng question ninyo. Baka naman kasi talaga legit naman talaga na gusto nyo lang malaman kung ano ang mangyayari. Outcome, Kung ano yung magiging outcome nitong petition na to. Better if the question is phrased like this. With this signature campaign, what is the chances of us winning? 'Di ba? Ano ba yung pag-asang tinitingnan natin dito sa signature campaign na to?
And I'm going to answer the same, no? Yung kagaya ng pag-answer ko sa inyo kanina, na hindi feeling na iinsulto. Ganon. So, siguro, alam yan, I think you just want to know, the chances of winning dito sa Tay Kami Naman signature campaign. And we are very, very willing to explain it to you. Siguro mas maganda kung yung pag-ask nyo ng question is yung hindi defeatist. Hindi yung parang may mangyayari ba dyan? Ano ba kahihinatnan yan? Ganyan. Ganon yung kasi parang wow talaga para kang boss na makapagputos na ano ba yan? Ano kahihinatnan yan? Totoo. Laban po ito. Hindi ito yung simpleng hindi ito yung simpleng putos ng nanay mo na bumili ka ng suka, na dalawa lang yung outcome, makakabili ka ng suka o hindi. Correct. Totoo. Okay? Hindi siya ganon. This is a fight, not a simple task. Not a simple it is not yung parang task lang na either you do it or you don't. Yeah. Ganon. Ayun. Tama. Better question, what are the possible outcomes? Sabi ni Moment of Inertia. Yeah. 'Di ba? Kasi yung defeatist kayo na ano ba kahihinatnan yan? 'Di ba? Condescending kasi eh. Tama si Arte dito, Arte Finds. Condescending kasi pag gano'n yung tanong ninyo. Correct. Ayun. So para saan yung signature campaign? Basahin niyo po yung letter namin, John X3. TayKamiNaman.org. Correct. Sa taykaminaman.org. Doon yan lahat. Yes. Mayroon po mga instruction doon. Eto, hello guys. Nung pinahulog ko sa Mr. ko Kano ang signature campaign ng Tay Kami Naman, tinanong niya kung para saan ito. Sabi ko, I joined a revolution to free PRRD. Nangiti siya. Diba? Ayun. Actually, ako natuwa. Hi, Sir Brian! Hi, Sir Si Brian. Sir Brian, ni VP. Hi! Ay, hello po. Hello, Sir Brian. Ayan. Ang tawag dito, yung... natuwa ako kasi meron akong tito na kakamping talaga. Pumirma sila, buong family. Oh, lahat? Oo. How Ayun. to sign po? Oh, you can go to our website, TayKamiNaman.org. Download niyo po yung form, sign, ask your friends to sign, and then send and check the checklist. Ganun lang, kadali. True. If I had Joey's patience in explaining the same thing over and over, I'd be a teacher of the year. Thank you, Sir Brian. Si Ocean. Sabi niya gano'n, Joey. Happy New Year. May nabili akong concealer eh. Sabi ko gano'n. Sabi ko, tinry ko. Sinwatch ko lang dito. Sabi ko, nag-PM. Si Joey, yung concealer mo, hindi match na. Ng tone? Parang feeling ko ang tone. Hindi match sa kulay mo. Ano ba ang tone? Sige lang. shade mo? Oo, masarap nga kausap ni Joey. Totoo. Masarap. Ay, totoo. Siya ang takbuhan naming lahat, actually. Sa totoo lang. Kausap. Kasi ano siya, yung gusto mong bardagulan level, go bardagulan. Hindi ka napapagod Basta ka, Joe, no? Hindi nga siya napapagod. Ikaw yung takbuhan namin lahat. Oo. Ano ko, masarap. I disagree. Demon Angel, sabi niya, masarap kausap si Joey. Pakitanggal na po yung kausap. Masarap si Joey. Ayan. Oo. Uy, makikisuyo naman ako sa kanila, Ate Jo. Baka pwede naman tulungan nyo kami kasi pinaghirapan at pinaganda ng mga patriotic talaga na mga ating mga IT friends, no? Na as in zero, walang bayad sila. They volunteered. Maybe you can help us share the website, TayKamiNaman.org, and tell your friends your Facebook post, gawa kayo ng video to promote it para mag-ingay, para makita nila that, you know, nandoon lahat ng instructions for the signature campaign. It would really, really mean so much to all of us if gagawin nyo yun to share TayKamiNaman.org. Ayun. May nagtatanong dito, sabi, Joey, bakit pumirma yung tito mong kakamping? Kasi naniniwala siya that PRRD should be here in the Philippines. Na kung kakasuhan siya, dito siya kasuhan sa Pilipinas. Correct. Ganun.
Ayun. One thing Thank you, that, Demon ano, Angel. one thing that we can't emphasize enough, yung pagpapadala kay PRRD abroad is diminishing our it diminishes our sovereignty. Kasi pwede nyo naman kasuhan si PRRD dito sa Pilipinas Bakit dinala nyo pa sa ibang bansa? Yes. 'Di ba? So ngayon, malaking bagay, malaking aspeto ng usapin na ito, yung usapin ng soberanya. And our sovereignty should not be negotiable. Whether you like the person or you hate the person, you don't let that person be thrown outside of our country to be tried there. Alam nyo, ina-assert nga natin yung soberanya natin sa ibang bansa kapag may OFW, kahit convicted na, ayaw natin ipapatay Yes. 'Di ba? Nagre-request tayo doon sa country na 'yon na pwede ba pauwiin nyo na yan, kami na lang magkukulong yan dito sa Pilipinas. Ginagawan nga natin ng paraan para makauwi ano pa yan maraming instances gusto nating i-save yung mga convicted na ng mga Pilipino abroad. Pagkatapos, itong Pilipino na ito, hindi nyo makasukasuhan dito sa Pilipinas, pagkatapos, willing pa ang gobyerno natin na ipadala siya sa ibang bansa at doon litisin. 'Di ba? So, asa na yung assertion ng soberanya natin dyan? Wala na. Ayun. Totoo, wala na talaga. That has been, isa yan sa mga sinasabi ko sa mga taong foreigners na nakakausap ko dito ba, yung mga Europeans or whatnot. Palagi nila talagang sinasabi yan. Wala naman yan, bakit ganito? Sabi ko, no. Bakit ba pinadala yan dito? Na meron naman kaming mga hukuman sa Pilipinas. Yan talagang pinasasabi ko. We are not at war. We are mga ganyan-ganyan mga chika. Ay, nako. Ganyan talaga. Anyway, ayun. Uy, matulog na tayo. 2:30 na. Kaya nga. Natutulog ka ang ganitong oras, Ate Joey? Kaya nga, hindi pa yung matutulog. Talaga ba? Oy, anyway guys, I really do appreciate your time here. Really, it's nice to see you again. Mga bakla kayo ng taon. Meron kaming reunion maghapon. Alam mo yung mga parlor games namin. Ito, kasi kanina kinuwento ko kay Alvin. Nag-live kami na ni Alvin ng very, very slight kanina. Kauwi ko lang ng bahay noon. Tapos, kasi kakatapos lang ng reunion namin. Yung reunion namin kasi, itong this side of family, grabe talaga kami ka-competitive sa mga parlor games. As in, nakikipagpatayan talaga yung mga tao para sa 50 pesos at saka 100 pesos na crispy bills. Totoo. Yung mga video ka, i-upload mo, katawa yun. Kaso, gusto ko i-upload kasi baka kasi mabash sila eh. Ay, oo nga. Wag na lang. Wag na lang. Baka mabash eh. So, yun. Although, pagka binash nila yung mga kamag-anak ko, yung mga dragon doon. Laban ko Mga lang. dragon niya ba ngayon? So, parang, good luck sa inyo pagka binash niyo yung mga yan. Kaya naka-orange siya, Pao. Kasi yan yung kaya color orange. nila. Kanina. Paano kasi senior citizen yung makasama ko sa bahay, walang parlor game. So, tapos kumain, kanya-kanyang hilata sa kama. Kanya tulog na. Si Prince, sa kanilang nag-New Year. Ngayon, umuwi na kami. Uy, pag may wala kang gagawin sa 4, 5, mag-dinner tayo. Yes. Hindi ko din alam anong gagawin ko. Puntahan kita. Sabihin mo lang sa akin pagka nandyan ka na. Hindi ko din alam, oo. Then, Happy New Year. Happy New Year sa inyo ha. Cheers to a difficult but I'm pretty sure going to come out victorious 2026 year. We're going to make sure na lalaban tayo and we keep on doing what we are doing. Laban lang hanggang sa dulo. Guys, and then stay healthy please kasi kailangan natin yan. At we need to be Correct. Mahirap asahan ng PhilHealth, guys. Correct. Maraming salamat sa mga nanonood. Thank you so much sa inyong Thank you lahat. so much. Have a great Kita-kits tayo. one. Laban ulit. Again, see you when I see you. Ang bagong page natin, Joey. Yes. Yeah, Please sa follow. Facebook. Oo, Joey Joey DeViv D. now.
Joie de vivre now. Joie de Ayan. vivre So, pala. ang tawag dito, kaso ano pa rin, paralisado pa rin yung Facebook page ko kasi hindi ako maka-upload ng video, hindi ako maka-tag, hindi ako maka-upload ng pictures. Ang pwede ko lang gawin, mag-post ng Nag-hailstorm sa labas. Tingnan niyo guys. Ano ba yung hailstorm? tingin nga. Ano pa yung hailstorm? Bagyo pa rin yan, pinaganda nyo lang, bagyo. Hindi yung mga ice. Ay, tayo na. Yung mga ice siya. Ano mo? Saan? Hindi mo makikita. Yung wet snow yan siya, Pao. Nakikita mo? Ayun, oo nga. Nagwe-wet snow na siya. Kaya sobrang... Gano'ng kalamig dyan? Alvin, sa loob ng bahay mo, ano yung may heater, ganyan? Yes, yung aircon ko, merong heater. Meron din heater dito. Yung aircon ko, pag summer, nag-ano siya, cold. Pag winter naman, nag-ano siya. Nawala ka ba? Yung, pag ano naman, yung pag winter naman, nag-ano siya ng hita, ng init. Ano siya ngayon? 2 degrees. You know, I'm pretty much sure PRRD will come back, no, and I hope he come back home soon. But if habang wala pa siya, I just pray, Ate Joey, that you go there and visit. Correct. Oh my God, 2 degrees but it feels like -5. Can you imagine? Kaya pala Parang nag- ano lang, no? Parang survey lang ni BBM. Correct, negative lang. Oo. Negative. Nagwe-wet snow na siya. Ang pangit talaga ng weather dito eh. Ayun. Correct. Sana we can do this next time ulit. Quick update tayo. Hopefully, lamig. But January is going to be very busy for both of us, Joey and I. But anytime, kung pag free kayo, I will try to do this more often, yung mag-live. At then, minsan, pag si Joey akit tayo sa kanya or we don't, mga ganun pa. Ano lang Mas gusto ko, ginagawa ko siyang pantulog minsan. Kasi natutulog ako, nandiyan lang siya, nakikinig ako, tawang-tawa ako minsan. Correct. Yan yung maganda. Lalo na pag kami nakikipag-away ng mga Kahapon ba yun? Tawang-tawa ako sa iyo, friend. Meron na namang umay na taxi. may umakyat, sabi niya gano'n, let's define EJK. Wow. Oh, Yan. ang EJK is deliberate killing without legal framework. Mika, ano yun, eto, 3 years old, napatay. Si Mika, Ulinap, 3 years old, napatay. Ni-report ng PIDEA, EJK. So, EJK yan. Ano sabi niya? Hindi, di sabi ko, bakit? Sabi mo, PIDEA operation. Okay, naipit yung bata sa crossfire. So, ibig sabihin, hindi deliberate killing yon, di ba? Kasi naipit lang siya doon sa crossfire eh. Di ba? Naipit siya doon sa crossfire. Nagkataon lang na nandun siya. Pero kung walang siya doon, hindi siya madadamay. Di ba? Kung wala siya doon sa lugar na yon, kung saan nagkaroon ng buy-bust operation, o di hindi siya madadamay. Kaso nga lang nandun siya eh. O di kaya siya nadamay. So, hindi yung deliberate. Hindi yung deliberate. O pagkatapos, ngayon, without legal framework, legal yung operasyon eh. Buy-bust yun eh. Buy-bust yung operation. So, ibig sabihin, sanctioned yun ng police. O hindi po pwedeng outside without legal framework yun. It is within the framework because PNP can really conduct a buy-bust operation. That's lawful. Diba? O paano siya naging EJK? Naging EJK daw dahil sinulat daw ng mga pulis sa kanilang report na namatay yung 3 years old because of extrajudicial killing. Ngayon, ganito yan. Kung nagkamali yung pulis doon sa pagsulat ng pagkamatay ng bata, kung sinulat niya EJK, kahit 1 million times niya pang isulat na EJK yon, kung hindi yun papasa sa tunay na ibig sabihin ng EJK, hindi yun EJK. Correct. Diba? You cannot hold us, you cannot control us with your argument na because sinulat ng pulis na EJK kinamatay ng bata, ibig sabihin na EJK siya. Yeah. Hindi naman pulis ang magde-determine yan eh. Ang magde-determine yan, yung korte. Kung na-EJK ba talaga siya o hindi. Diba? Correct.
Diyos ko. And the Sige match, na. how much? Samantalang siya yung nag-good night eh, no? Correct. Grabe talaga. Hindi yan nawawala ng energy. Kahit buong umaga pa tayo magchikan, guys, hindi yan nawawala ng energy. Kasi Siya pa itong kahit nag-good night. lutang na lutang na kami sa ano, naalala mo yung Duterte run? Pag ganyan na ako, nakasmile lang tao. Ganyan na talaga, Joy. Ay, ganyan lang ako always, all the time. Si Joey, grabe pa yung energy. Hala, nakikipag-usap pa siya doon. Sabi ko, my God, grabe si Joey yung energy. Hindi, grabe. Yung Duterte run na yun, after ng Duterte run itong November 23, hindi na ako makapagsalita. Hala, si Diyos, putak pa rin ang putak. Grabe, Hindi di na ako ba? talaga si Diyos. Oh, grabe naman ito, babaeng to. Kwento pa ng kwento. Binibida pa niya si Smith. Diba? Talaga ba? Iba talaga. Iba yung mga energy. But anyway, huy, mag-alas 3 na dyan sa inyo. Maraming salamat Oo, ulit. sige, natulog na tayo. For the Good second